Habang lumalapit si Li ay nagsaad naman si Qing Tian na nagawa ng batang ito na gamitin ang puot upang pasiglahin ang kanyang shadow energy. Sa sandaling ito ay na-detect ng shadow energy level surge, ang recalibration. Pag-unlad ay nakumpleto na ng recalibration. At na-upgrade ang C-Rank Shadow Enhancement mula Stage 1 hanggang Stage 2. Na-unlock ang bagong kasanayan, ang Shadow Step ay maaaring sumanib sa mga shadow at lumabas mula sa anumang konektadong kadiliman. Napuno naman ng katanungan ang hangal na ito kung paano gumaling ng lubusan ang matitinding sugat niya, at kung meron ba siyang healing skills. Ngunit hindi naman ito natakot bagkus sinabihan pa niya si Li, na biktima na nagpupumilit bago mamatay ang pinaka nakakaaliw para sa kanya, at sabay umatake ito gamit ang kanyang Blood Spider Silk. Ngunit napangiti naman si Li, at sinabihan niya ito na tignan nila kung sino ang mamamatay sa kanila. At makikita natin ito na kalmado lang habang bumubulusok ang atake ng hangal sa kanya. Agad naman ginamit ni Li ang bago niyang kasanayan na Shadow Step at bigla na lang itong lumitaw sa likod ni Leopard, na hindi niya inaasahan. At sinabihan pa niya ito, na sa realm ng Shadow ay siya ang biktima. Agad naman napalingon ito sa likod, at wika nito sa kanyang sarili, na paano biglang lumakas ang batang ito. At hindi niya ito nakitang napunta ito sa kanyang likuran. Ngunit kahit na lumakas pa ito ay hindi pa rin siya nito matatalo, at sabay nagpakawala ito ng malapitang pag-atake. Mabilis naman na naging alerto si Li at ito'y tumalon para iwasan niya ito. At sa kanyang pagtalon ay sabay nag-counter-attack ito at ginamit niya ang Shadow Form Flying Daggers na kanyang panang-atake. Ngunit hindi naman ito umubra kay Leopard na madali lang niya itong nadepensahan gamit ang Blood Spider Silk nito. Subalit bigla naman ginamit ni Li ang Shadow Teleport Instant Flash. Siya ay nakakapag-teleport sa anumang inihagis nitong sandata, at sa oras na ito ay umatake na ito gamit ang kanyang dagger. Ngunit nagawang mas alag ito ni Leopard gamit ang kakayahan nito. At ipinalandakan pa nito, na walang kwenta ang kanyang larwang dagger nito ay hindi man magawang masira ang depensa nito. At hindi naman itong nagulat dahil biglang nawala si Li sa kanyang harapan. Sa sandaling ito ay lumitaw si Li sa likod ng hangal at nakita nito ang pagkakataon para umatake. Napalingon naman si Leopard sa likod na hindi nito inaasahan na nakalapit na si Li sa kanya para umatake. At sa oras na ito ay sinabihan ni Li, si Leopard na hindi niya mapanatili ang parehong opensa at depensa, dahil ang kanyang bloodline control ay hindi makakasabay sa iyong bilis ng reaksyon, at iyon ang kanyang nang nakamamatay na kahinaan. At sa isang iglap lang ay umatake ito ng mabilis at nag-iiwan na lang ito ng mga after image, at wala naman nagawa pa si Leopard kundi mas alo ang lahat ng ataking yon. Sa natamong pinsala nito ay napasukan na lang ito ng dugo, at napuno ito ng katanungan kung paano nangyari ito na mas lalo siyang lumakas. Napaluhod naman ito sa lupa. At wika pa nito kung paano siya nagawang matalo ng isang menero lamang. Lumapit naman si Li sa kanya at itinutuon nito ang kanyang punyal, at itinanong nito kung ano talaga ang nangyari sa aksidente sa pagmimina mga taon na ang nakakaraan. Ngunit hindi naman ito sinagot ni Leopard. Bagkus minura pa niya ito. At sa kanyang kahangalan ay nagbitaw ng isang slash si Li na ipinatama nito sa kanyang kamay at ito'y nahiwalay. Labis naman itong napasigaw sa sakit. At nanggagalaiti dahil isang menero lang ang makagawa sa kanya ng ganito. Ngunit naging seryoso naman si Li, at sinabihan niya ito na limitado lang ang kanyang pasensya kung hindi niya sasabihin ay dito na magwawakas ang buhay nito. Dahil dito ay wala nang nagawa pa si Leopard. At wika nito kahit nasabihin niya ito sa kanya kung ano ang pagkakaiba nito. Lahat ng ito ay natuklasan ni Choi Sehu ang kanyang mga eksperimento, upang pagtakpan ito, inutusan niya silang patayin ang kanyang mga magulang at magsagawa ng isang aksidente sa pagmimina. Dahil dito ay napuno ng galit ang ating bida matapos nito marinig ang pangalan ni Choi Sehu. Natawa naman ang kumag na ito. At kanyang sinabihan si Li na ngayon ay alam na niya ay isang ng korporasyon ang may pagkana ng lahat, at natatakot ba siya kung naisip ba nitong umatras. Magsasalita pa sana ang kumag na ito ay biglang pinatahimik ito ni Li sa isang was-iwas lang nito ng kanyang dagger ay lumipad ang ulo nito sa ere. Sa sandaling ito ay nagbitaw ng mabigat na salita si Li na lahat ng pumatay sa kanyang magulang, ay wala siyang pakakawalan kahit isa sa kanila. At makalipas ang isang araw ay makikita natin ang pagbuhos ng ulan. At sa headquarters ng group at makikita naman natin si Li, na may inaante ito.
At ilang segundo pa ay lumabas na rin si Choi Seho at kasama nito ang kanyang tauhan at ito'y pasakay na sa kotse. Sa pag-aantay naman ni Lee ay sa wakas ay lumabas na din ang kumag na ito. Ngunit nagsaad naman si Ching Tian at binalaan niya si Lee na kahit naabot na niya ang si rank ngayon, dapat huwag niyang itapon ang buhay nito dahil hindi pa siya tuluyang malakas. At dapat niyang maramdaman na mayroong isang A-rank na awakened lalo na sa malapitan. Sumagot naman si ito na alam niya. At isa pa ay nasa sasakyan din si Ning Dongwoo, ang founder ng group na isang A-rank awaken. At ilang sandali lamang ay tuluyan ang umalis ang kotse na kasalukuyang gamit. Nakita naman ito ni Lee at ito'y kanyang sinundan. At dagdag pa ni Lee na huwag nang mag-alala si Ching Tian na hindi naman siya walang ingat para atakihin. Tsaka, isa pa hindi lubos na mapagkakatiwalaan ang salitang binitawan ni Blood Leopard, at ito'y tumalon sa mga gusali para sundan ang mga hangal. At kailangan niyang imbestigahan kung kumilos ng mag-isa si Choi Seho, o kung nasasangkot ba ang mga nakatataas na lampas sa katayuan nito, sa paglapag ni Lee sa poste ng Meralco. At wika pa nito na mas mabuting hindi na nasangkot si Ning Dongwoo, kung hindi, kahit ang kanyang A-rank status ay hindi siya mapoprotektahan, utang sa dugo, dapat bayaran ng dugo. Sa pagpasok nila sa warehouse ay makikita natin ang mga tao na nagbabante sa labas. Ngunit nagtataka naman si Lee, dahil ito ay ang warehouse ng Black Panther Gang, at ano ang ginagawa ni Kui Shihao dito sa ganitong oras ng gabi. At makalipas pa ang ilang minuto ay makikita natin na kasama ni Kui Shihao ang leader ng Black Panther Gang, na sinabihan nito kanilang tauhan na maingat na buhayin at ailapag dahil lahat ng ito ay mga instrumentong pang-eksperimento, at sa seryosong mukha nito. At kanyang ipinahayag na, kasalukuyang hindi alam kung nasaan si Blood Leopard, at nawala na rin ang gate ng Otherworld Prison na kanyang pinapasok, kaya hindi nila makumpirma kung patay na siya o buhay pa. Ngunit agad naman na sumagot si Kui Shihao kung ano bang nangyayari at hindi ba si Blood Leopard ay nasa antas siya ng C-rank. Sa malalim naman na pag-iisip ni Black Leopard at kanyang sinabi na hindi niya dapat minaliit sila dahil mayroong 4 na C-rank advanced fighters na pumasok sa gate. At maaaring pinagtulungan siya ng mga ito. Ngunit iniliis naman ni Kui Shihao ang kanilang usapang ito. At kanyang sinabihan si Black Leopard na dapat mabilis na may pasok ang mga instrumentong ito bago magkaroon ng mali, at ito ang kritikal na yugto ng eksperimento na hindi nila kayang bayaran ang anumang pagkakamali. Ngunit itinanong naman ni Black Leopard kung nakahanda na ba ang kanilang pera, na agad naman sumagot si Kui Shihao na wala na dapat siyang alalahanin pa sa pera. Subalit wala naman silang kam-alay-malay na nakapasok na si Lee na kasalukuyang nagtatago at nakikinig sa kanilang usapan. Dahil dito ay buo na ang loob ni Lee na talagang si Kui Shihao ang may pagkanan ng lahat, at hindi nito napigilan ang kanyang galit kaya bahagyang napalabas nito ang kanyang aura. Agad naman itong naramdaman ni Black Leopard at ito'y napatingin sa pinagtataguhan ni Lee. Agad niya itong inatake nang walang alinlangan na agad nawasak ang kahon. Sa pangyayaring ito ay mabilis naman nakaalis ang ating bida, gamit ang kanyang shadow step. Ikinabigla naman ito ni Kui Shihao at kanyang itinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit hindi naman sumagot si Black Leopard at kanyang sinabi sa sarili nito. Kung ito ba ay kanyang imahinasyon lamang dahil nakaramdam siya ng killing intent. Sa oras na ito ay muntik ng tamaan si Lee at muntik na rin siyang mahuli. At kanyang napagtanto na hindi pa rin sapat ang kanyang kasalukuyang antas na C-rank at lakas. At sa pagsapit ng umaga, ay nalipat tayo ng eksena at makikita natin ang malaking building na pag-aari ng Chin Group Chairman ng Longmen 3rd Street Association, Chin Xiaoshang Enterprise. At makikita din natin si Lee at si Chin Tian habang nakatingala sa malaking building. At sa oras na ito ay nagsalita si Chin Tian at sinabihan niya si Lee na bakit hindi siya naghahanap ng mga available na gawain ngayong umaga. At sa halip ay pumunta dito. Ngunit marihin naman na sumagot si Lee, na malinaw naman, narito siya para hanapin ang pangatlong fragment, at habang nandoon siya, tingnan kung gaano kahalaga ang kanyang mga sandata. At sa kanyang pagpasok ay agad naman siyang sinalubong ng babae at itinanong nito kung ano ang maipaglilingkod nito sa kanya. Agad naman ipinahayag ni Lee sa babae na hinahanap niya si Chin Siyin. At sinabihan naman siya ng babae na mag-ante siya dito at agad niyang ipagsabi ito. Ngunit makikita naman natin ang ex-girlfriend ni Lee sa likod na si Su Ching na may ibang kasamang lalaki na naman, at ito'y parang tuko na nakakapit sa lalaki.
At sa kanilang pagkikita ay agad naman siyang nakilala ni Lee at tinawag niya ito sa pangalan. Ngunit idinuro naman siya ni Su Qing. At wika nito sa kanya na hamak na Monero hindi ito lugar para sa kanya at maglakas loob siyang tawagin ang binibini sa pangalan niya. Agad sinabihan din niya si Young Master Qin na biglang bumaho ang hangin na nakapalibot sa kanila. Bigla naman inutusan ni Qin ang kanyang tauhan na ikaladkad nila si Lee sa labas para sa kanyang girlfriend. Agad naman nilang pinalibutan si Lee ng mga hangal. Ngunit kalmado lang naman ang ating bida at kanyang sinabihan ang mga ito kung ganito ba ang pakikitungo ng Longmen 3rd Street sa mga bisita. Ngunit pinagtawanan naman siya ng dalawa at wika ni Su Qing sa kanya na sa tingin ba niya ang isang dukha na tulad ni Lee ay binibilang bilang isang bisita. At sinabihan din siya ni Young Master Qin na hindi siya karapat dapat maging aso para sa pamilya Qin. Naging seryoso naman si Lee. At wika nito sa kanyang sarili na, lahat ba ng miyembro ng pamilya ng Qin ay ganito kaarogante at suplado? At mukhang hindi na kailangang makipag-ugnayan pa kay Qin Xin, at kanyang napagpasiyahan na umalis na lang at ito'y tumalikod para umalis. Ngunit hindi naman siya pinayagang umalis ni Young Master Qin hanggat walang nangyayari sa kanya. At kanyang inutusan ng kanyang tauhan na bugbugin ang ating bida na agad naman ginawa ng mga hangal. Ngunit inaasahan naman ito ni Lee na gagawa ng gulo ang kumag na ito. Sa sandaling ito ay ginamit ni Lee ang Shadow Step, at mabilis niyang inatake ang tatlo at sabay silang natamba. Ikinagulat naman ito ni Young Master Qin habang ito'y nasakal dahil hindi nito inaasahan na ganito kabilis ang ating bida. Nagsaad naman si Su Qing at sinabihan niya si Lee na mas mabuting bitawan na niya si Young Master Qin, kung hindi siya pakakawalan ng pamilya Qin. Ngunit hindi naman nakinig si Lee at kanyang hinigpitan pa ang paghawak nito sa leeg ng hangal dahilan para ito'y pumiglas at mamuti na ang mata nito. Subalit narin din naman si Lee dahil sa ingay ni Su Qing at ilang sandali lamang ay kanyang hinagis si Young Master Qin sa kanyang kinakatayuan. Tinamaan naman si Su Qing na kanyang ininda at lakas ng paghagis ni Lee ay tumilapon silang dalawa. Nagsalita naman si Lee na hahayaan niya sila ngayong araw alang-ala kay Qin Xin. Ngunit sa susunod pang mangyari ulit ito ay hindi na siya magdalawang isip pa na sila ay bugbugin. Subalit sa pagtayo naman ng Young Master ay labis itong nanggagalaiti at ito'y nagpalabas ng kanyang kapangyarihang apoy, at kanyang pinagmumura si Lee, at kung sino ba ito sa tingin niya. Agad naman itong tumalon para umatake at kanyang papatayin si Lee ngunit nagpalabas naman ng dagger ang ating bida gamit ang shadow nito. Agad naman lumingon si Lee sa likod para sabayan ang pag-atake ng Young Master at kitang-kita naman sa kanilang mata na walang makakapagpigil pa sa kanila. Ngunit bago man tumama ang kanilang mga atake ay meron silang hindi inaasahan, na biglang dumating ang bodyguard ni Qin Xin na agad niya silang napigilan sa huling sandali ng kanilang salpukan. At kasama niyang dumating si Qin Xin. At sinabihan niya silang lahat na mayroon silang ilang lakas ng loob para magdudulot ng gulo dito sa kanilang Qin group. Ikinabigla naman ito ni Lee dahil pamilyar ang boses ng nagsalita at sa palagay nito ay si Qin Xin na nga ito. Sa paglingon naman ni Lee at nakumpirma nito na si Qin Xin nga ito. Ngunit sinabihan naman siya ni Young Master na siya ay malalagot. Dahil naglakas loob siyang gumawa ng gulo sa grupo ng Qin, at hindi siya hahayaan ng kanyang pinsan. Napapikit na lang si Qin Xin at sinabihan niya ang kanyang bodyguard na ilabas siya para sa kanya. Ngunit ang akala naman ng Young Master na si Lee ang tinutukoy nito, at kanyang sinabi na napakadali nun at bigyan siya ng leksyon dapat durugin niya ang kamay at paa ni Lee. Subalit ikinabigla naman ito ng Young Master na bigla siyang hinawakan sa damit. At sinabihan niya si Qin Xin kung ano ang ginawa nito. At siya ay kanyang pinsan. Ngunit hindi naman sumagot si Qin Xin. Bagkus tinignan lang siya nito. Sa sandaling ito ay sumabat na rin si Su Qing. At kanyang sinabihan si Qin Xin na itong kawawang Monero ang nang-ahas na tawagin siya sa pangalan, at si Young Master Qin ay siya ay ipinaglaban para turuan ito ng leksyon dahil hindi siya nito ginalang. Ngunit bahagyang nainis naman si Qin Xin at ito'y sumagot na si Lee ay kanyang kaibigan at wala naman mali kung siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Sa ipinahayag naman nito ay labis naman na napahiya si Su Qing at ito'y napatahimik na lang. Agad naman na inutusan ni Qin Xin ang kanilang tauhan na itapon ang mga mayayabang na security guard sa labas at ang maliit na empleyadong ito. At huwag na silang muling kunin, at wala naman na pag-atubiling sumunod ang mga ito.
At wala na silang nagawa pa. Ngunit pumipiglas naman si Su Qing habang buhat siya ng security guard. At sinabihan niya ang young master na siya ay girlfriend niya kaya ipagsabi niya ito kay Xin para sa kanya, at kanyang ibibigay ang sarili nito para sa kanya. Subalit sa oras na ito ay nagalit naman si Qin Xin at sinabihan niya si young master Qin na maaari niyang palitan ang kanyang pangalan ng Qin Beast. Kung maglakas loob siyang gamitin ang pangalan ng pamilya Qin para manlinlang muli ng mga tao ay hindi na siya nitong hahayaan pang makatapak pa muli dito. Agad naman na sumang-ayon ang young master sa ipinahayag ni Qin Xin. Agad naman na lumapit si Qin Xin kay Li Wika nito na hindi niya inaasahan na siya magpunta dito at kanyang inaya ito para pumasok sa loob. Sa kanilang paglalakad ay humingi ng pasensya si Qin Xin dahil sa nangyari na pinahiya siya ng isang nakababatang kamag-anak ng kanilang branch. Agad naman na sumagot si Li na ayos lang, at meron talagang mga pilyong kamag-anak ang bawat pamilya. Itinuro naman ni si Qin Xin ang daan kay Li. Ngunit agad naman sila sinalubong ng babae at sinabihan niya si Xin na gusto siyang makita ng kanilang president. Agad naman na nagpaalam si Xin kay Li na mag-antay muna siya dito ng sandali at babalik din ito. Ngumiti naman si Li at pumayag naman ito at siya ay maghintay dito. Nagsaad naman si Xin at sinabihan niya ang babae kung importante ba ito. Ngunit marihin naman sumagot ang babae na hindi sinabi ng President Xin, ay siya ay pinatawag na lang agad. Ngunit biglang sumara ang rolling gate na ikinabigla naman ni Li. Sa oras na ito ay may dumating at kanyang tinawag ang ating bida. Agad naman ginamit ni Li ang kanyang ultimate Shadow Eye Appraiser. At nakita nito ang malakas na aura ang lumalabas sa katawan nito. Itinanong naman ng matandang lalaki kung sino si Li. Ang lalaking ito ay ang ama ni Qin Xin, na human race na isang A-rank. Ang kasanayan nito ay Eye of Intimidation induces ay nagdudulot ng takot sa kalaban at pinipigilan ang paggalaw. At Wrath of Thunder, at mabilis na pinapalakas ang katangian ng kidlat at pinapalakas ang lahat ng istatistika. Agad naman nalaman ni Li na isang A-rank ito at may dual skills. Nakaramdam naman ng kaba si Li. At sinabihan niya itong senior. At ipinaliwanag nito na meron silang hindi pagkakaintindihan at isa lang siyang Monero. Ngunit sa isipan ni Li ay ang ganitong uri ng pag-atake sa kaisipan ay kasuklam-suklam na pagpapahusay ng shadow ay ganap na walang silbi. Napangisi naman ang matanda. Dahil ang kanyang Eye of Intimidation ay hindi tumalab sa kay Li at ito'y hindi natakot kahit isang Monero lang ito. At ito'y nagpalabas pa ng malakas na aura para upang atake kay Li at saad pa nito na natatakot siya na hindi ito ganoon ka-simple. Sa sandaling ito ay kinabahan ng ating bida dahil hindi biro ang kidlat na ito at kung tamaan siya nito ay baka magtamo siya ng pinsala. Ngunit hindi naman nag-atubiling saluhin ito ni Li at ilang sandali lamang ay tuluyan na itong tinamaan at nagkaroon ng malakas na pagsabog at shockwave. Ngunit nanlaki naman ang mata ng matanda dahil hindi nito inaasahan na nagawang masalo ito ni Li. Sa oras na ito ay nawalan na rin ang makapal na usok at makikita natin si Li na hindi man lang ito nadelusan sa atakeng yon. Subalit sinabihan naman siya ng president na para makayanan ang kanyang atake ay dapat nasa B-rank strength siya ngunit ipinipilit pa niya na siya ay isang Monero lang. Sa sandaling ito ay labis naman ang galit ni ng president at sarkastiko nitong sinabihan si Li na magsalita siya kung ano ang kanyang layunin sa pekye niyang pagkakakilanlan upang lapitan si Qin Xin. Kung hindi niya sabihin ang totoo wag niya siyang sisihin sa kanyang gagawing marahas. Ngunit sa oras na ito ay dumating si Qin Xin at ito'y kanyang sinigawan at hinawakan niya ito sa tinga. At pasigan nitong sinabihan siya na sinadya niyang paalisin si Qin Xin para lang tanungin ang kanyang kaibigan ng ganito, at wala siyang ginawang tama. Ngunit pinapahinahon niya si Qin Xin, dahil may bisita sila at wag siya nitong ipahiya sa harapan ng kanyang kaibigan. Subalit nang gagalaiti naman si Qin Xin at ito'y sumagot na ang isang matandang tulad niya ay nagmamalasakit pa rin sa kanyang mukha, at siya pinapaalis at wag niyang harasin ang kaibigan nito. At kanyang ikinaladkad ito habang hawak niya ang tinga ng kanyang ama. Subalit sa kaganapang ito ay hindi naman lubos maisip ni Li na si Qin Shaoxiang na isang president of Longmen 3rd Street ay wala siyang magawa sa kanyang anak. Agad naman humingi ng sorry si Qin Xin na ganito ang kanyang ama. Dahil lagi niyang iniisip na kahit sinong malapit sa kanya ay may hindi malinis na motibo.
Ngunit ngumisi naman si Lee at kanyang naiintindihan nito, nag-aalala lang siya baka siya ay maloko ng isang tao. Ngunit ipinahayag naman ni Chin Siyin kung nakita ba ni Lee ang paggalang sa kanyang ama. Subalit napakamot na lang si Lee sa ulo dahil mahirap niyang sabihin na hindi talaga. At sa sandaling ito ay labis naman ang galit ni Qin Xiaoshang. At sinasabi nito na baka interesado si Lee sa kanyang anak. Dahil hindi pa siya huli sa kanyang buhay at hindi pa siya matanda at hindi niya basta-basta hahayaan na kunin siya ng isang tao. Kahit na hindi siya isang dilaw na buhok na punk. At walang makakaalam kung kakulayan niya ito mamaya. Pinalaki niya ang kanyang munting prinsesa sa loob ng 16 na taon, hindi siya maaaring magdusa anumang pinsala, kung walang gumagana gagawin niya ito. Ngunit hindi naman maiwasang mangamba si Lee dahil malakas niyang sinasabi ng matandang ito na ang mga nasa loob niya. Subalit sa pinaggagawa naman ni Qin Xiaoshang ay nanggagalaiti naman si Qin Siyin. At hindi na nga ito nakapagpigil pa at napasigaw na lang ito ng malakas at maririnig sa labas ang boses nito at tinawag niya ang ama nito sa pangalan na lumayo ito sa kanya. At ilang sandali lamang ay nakaupo na ang dalawa ay makikita natin na may inabot si Qin Siyin kay Lee. At wika nito na mayroong 5 milyon sa card na ito bilang isang deposito. Ang higanteng espada na yon dati ay ginawa ng isang espesyal na material. Nais ng kliyente na tapusin ang pagtatasa bago magbigay ng pangwakas na presyo. Ngunit nagsaad naman si Lee na ayos lang, pero dumating din siya para sa ibang bagay. At hindi na ito nagdalawang isip pa at kanyang inilabas ang fragment at kanyang itinanong kay Qin Siyin kung saan ba niya mahahanap ang ganitong fragment. Napahawak naman sa bibig si Qin Siyin. At kanyang sinabi na ang mga hindi kilalang fragment na ito mula sa ibang dimensyon ay dati ng karaniwan. Ngunit nitong mga nakaraang taon ay may bumibili sa kanila ng maramihan, kaya bihira ang mga ito sa merkado. At pwede niyang subukan ng auction sa Longmen 3rd Street, baka may mahanap siya dun. Agad naman nagpasalamat si Lee sa kanya. At bigla naman lumabas si Qin Tian at ipinahayag nito kay Lee na ang nangongolekta ng fragments ng isang tao ay maaaring nauugnay sa mga taong yun.